Onsehan sa transaksyon sa sasakyan ang tinitingnang motibo sa pagpatay sa babaeng pulis at kanyang anak. Lumalabas din na ililigaw lang dapat ang bata pero napag-isipang patayin na rin sa takot ng mga sospek na maituro sila nito. May report si Marisol Abduraman. Sa loob ng bahay na ito sa Novaliches, Quezon City, pinatay habang nakaupo sa sofa si Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molinido, January 16 ng gabi, ayon sa Quezon City Police. Bahay yan na mag-asawang inaanak niya sa kasal. Ang inaanak niyang lalaki na isang dating pulis ang bumaril kay Molinido, ayon sa Department of Interior and Local Government. Pinatay si Diane Marie Molinido sa pamamagitan ng gunshot wound na pumasok dito sa ulo at lumabas habang siya ay nakaupo at lumabas po sa kanyang pigi. Pinatay ang 8 taong gulang niyang anak na si John Ismael kinabukasan. Sila eh, parang oo, yung mag-asawa rin eh. Binalot nila ng plastic sa ulo yung bata eh. Nang buhay pa. Actually, according to ang plano sana ni ay papuntahin lang sa iligaw yung bata sa Taguig, ibalik doon. Kaya lang, ang nasusunod, ang gusto ni isama na kasi makikilala something na gano'n. Nasa loob umano ng bahay ang 3 anak na mag-asawang suspect nang mangyari ang krimen, bagamat di nila nakita ang pagpatay. Pero isinama umano sila ng kanilang mga magulang sa biyahe habang sakay ang mga bangkay sa SUV na ito. Ang plano nila, alika, bakasyon muna tayo sa Baguio. Kaya na sinabi sa mga bata, anong klaseng utak ka na meron? Anong klaseng puso ka na meron? Na pati anak mo, sasama mo sa disposal. January 24, natagpuan sa Pulilan, Bulacan ang labi ni Ginang Molinido, habang sa Victoria, Tarlac natagpuan ang anak niya noong January 29. Hawak na ng mga otoridad ang 4 na suspect, ang mag-asawang utak umano sa krimen at 2 kasabwat. Noong inaresto ang mag-asawang pangunahing suspect, idinin pa ng babae ang mister ni Molinido sa krimen na ngayon ay itinuturing na lang na person of interest. Git pa niya, wala siya sa lugar ng krimen pero napanood raw ang pagpatay via video call. Ahente ng sasakyan ang babaeng pangunahing suspect. May gusto umanong bilhin ng SUV ang biktima kaya siya nagbigay ng down payment ng 550,000 pesos sa mag-asawa. Ipinabenta pa ng biktima sa mag-asawa ang kanyang lumang sasakyan sa halagang 450,000 pesos para mabuo ang pambayad sa SUV. Pero nang magkita na sila noong January 16, it turned out non-existent po pala yung Montero. So, pwede nating isipin na siguro nagalit siguro. So, yun ang tinitignan natin na isa sa mga dahilan siguro bakit binarel si ano. And we have to understand also na itong mag-asawa, they have string of cases, estafa cases. Pugod sa 4 na arestadong suspect, hindi pa rin absuelto ang pulis na asawa at ama ng mga biktima. Una, pinili niya makremate kaagad yung asawa niya. With yung clothes na namatay siya. Pulis siya, dapat alam niya yun. Pangalawa, nung interview, parang wala siyang remorse. Imagine mo, anak mo namatay, hindi ka naiiyak, wala kang, parang baliwala sa kanya. We have different ways of grieving, so hindi natin mahusgahan base lang sa reaction niya. So antayin natin. Nasa restrictive custody siya ng PNP matapos ma-drop ang reklamo dahil iniurong ito ng kapatid ng biktima. Sa extrajudicial confession naman ng babaeng kasabwat, lumalabas na pinaghandaan ang krimen. Kwento doon ni na 15 pa lang parang meron ng mga biniling mga garbage bag at kinobera na yung supa. Ibig sabihin, parang nagpaplano na sila. Bago siya proseso para sa inquest, iginit din niyang hindi siya sangkot sa krimen. Ang PNP, kumpiyansa raw sa mga ebidensyang hawak nila. We are sure that this case will have a certainty of conviction. Ayon sa aming investigasyon, considered case closed na to at charges will be filed. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News.